paano kung sabihin ko sa iyo na yung eksaktong salita na ginamit ng Biblia para sa simbahan o iglesia, siya ring mismong salitang ginamit nito para ilarawan ng isang nagwawalang mob ng mga pagano, yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Nakakabaliw isipin, di ba? Lalo na kung iisipin mo na... Literal na nakakabaliw. Oo, kasi sa loob ng halos 2,000 taon, ang salitang iyan ang ginamit na batayan para magtayo ng mga naglalakihang imperyo ng relihiyon. Sila yung nagdidikta kung sino ang pupunta sa langit at sino ang hindi. Exactly. At kapag nahukayin natin ang kasaysayan kung paano nangyari iyon, magbabago talaga yung buong pananaw mo sa kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya. At yan mismo ang bubusisihin natin ngayon. Ngayon natin yung mga orihinal na teksto at biblikal na kasaysayan na nakapatong sa ating mesa. Para bigyan ka ng malinaw at siksik na kaalaman, walang paligoy-ligoy. Tama. Sasagutin natin ang isang napakabigat na tanong. Bakit hindi makapagliligtas sa tao mula sa kasalanan at kamatayan ang pagiging miyembro ng anumang denominasyon o sekta ng tinatawag nating iglesia? Bago natin buksan ang mga dokumento, mahalagang ilatag natin ang ating posisyon dito. Wala tayong layuning umatake o manira ng anumang partikular na relihiyon. Oo, hindi tayo nandito para mang-away. Exactly. Ang gagawin lang natin ay obyektibong ilalahad kung ano talaga ang nasa orihinal na wika at teksto. Yung direktang bumabangga sa sikat na dogma na, alam mo yun, yung walang kaligtasan sa labas ng iglesia. Kumbaga factual lang tayo. Factual. At ang tanging otoridad na pagbabasehan natin sa usaping ito ay ang mga mismong manunulat ng Biblia, lalo na si Apostol Pablo. Hindi yung mga opinyon ng mga modernong teoloho o scholar. Teka, umpisahan natin dun sa hook natin kanina. Kasi pakiramdam ko talaga, na-hijack yung salitang iglesia sa paglipas ng panahon. Totoo yan. Na-hijack talaga. Para maintindihan natin kung bakit hindi nakakaligtas ang pagiging miyembro ng isang iglesia, kailangan muna nating balikan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng salitang ito, di ba? Ayon sa orihinal na Griegong kasulatan. So ang ginamit na salita roon sa bagong tipan ay ekklesia. Ekklesia. Oo, ekklesia. Sa gramatika, isa lamang itong common noun o pangalang pambalana. Ang literal na kahulugan nito ay tinawag na pagtitipon o sa English out-called company. So parang simpleng asambleya lang. Isang simpleng asembleya. At hindi ito kailanman ginamit sa Biblia bilang isang proper noun o pangangalang pantangi. Wait, I need to process that. Wala siyang capital C? Walang capital C. Ibig sabihin, nung isinusulat ang mga teksto, walang exclusive na trademark na The Roman Catholic Church, Iglesia ni Cristo, MCGI o anumang modernong pangalan ng sekta. Okay, para mas ma-visualize mo ito, learner, isipin mo ang isang book club. Kapag sinabi kong miyembro ako ng isang book club, inilalarawan ko lang ang aktibidad namin, di ba? Oo, nagtitipon kayo para magbasa. Exactly. Common noun yun. Walang nagmamay-ari ng konsepto ng pagbabasa. Pero sa paglipas ng panahon, paano kung may isang malaking grupo na ginawang official na trademark ang pangalang The Book Club? Tapos, naglabas sila ng patakaran na sila lang sa buong mundo ang lehitimong pwedeng magbasa ng libro. Yon, at kung hindi ka dadaan sa kanila, hindi ka matututo. Ang tanong ko rito, paano nangyari na ang isang simpleng pagtitipon ay naging isang napakalakas na institusyon? Bakit pinayagan ng mga sinaunang tagapagsalin na maitago ang tunay na kahulugan nito? Ang mekanismo kasi sa likod niyan is yung pag-usbong ng politikal at relihiyosong kapangyarihan. Power play. Power play talaga. Nang isalin ang mga teksto mula sa orihinal na Griego patungo sa mga wika sa Europa, ang mga tagapagsalin at teologo ay meron ng mga malalaking institusyong kinabibilangan. Siyempre, may vested interest na sila. Correct. Kailangan nilang protektahan ang istruktura ng kanilang kapangyarihan. Kung isasalin nila ang Iglesia bilang isang simpleng pagtitipon lang, mawawala ng otoridad ang mga gusali at yung mga leader na namumuno rito. Makes sense. Kaya kinabit nila ang salita sa mismong istruktura ng relihiyon.
Pumasok ang tradisyon tapos nawala yung tunay na esensya ng autentikong asambleya. Yung asambleya na binubuo sana ng mga taong may pananampalataya, hindi miyembro ng building. Dito na talaga lumalalim yung usapan. Kung ang eklesiya pala nangangahulugan lang ng grupo ng mga taong nagtipon, may isang sumabog na detalye mula sa ating mga sources na talagang nagpabago sa pananaw ko. Ano yun? Nabasa ko na hindi pala lahat ng tinawag na eklesiya sa mismong Biblia banal o galing sa Diyos. Oo. Makikita natin yan sa dalawang magkaibang sitwasyon. Unahin natin ang lumang tipan. Sige, Sa awit 26.5, isinulat ni Haring David na kinamumuhian niya ang at sa orihinal na Hebreyo ay kahal. Ito yung eksaktong katumbas ng Griegong eklesiya. okay, so kahal is eklesiya. Oo. Sabi niya, kinamumuhian niya ang kapisanan o iglesia ng mga manggagawa ng kasamaan. Wait lang, kapisanan ng mga manggagawa ng kasamaan. Sa madaling salita, mayroong asambleya o iglesia ang mga masasama. Literal na eklesiya ng mga kriminal. Grabe yun. Tapos doon naman sa bagong tipan, meron din tayong nakita sa mga gawa, Kapitulo 19. Ikwento mo nga yung konteksto nito kasi sobrang linaw ng pagkakagamit ng salita rito Sige. Sa mga gawa 19, nasa siyudad ng Efeso si Apostol Pablo at nangangaral siya laban sa pagsamba sa mga rebulto. Okay. Nagalit ngayon ang mga lokal na platero dahil nanganganib ang negosyo nila sa paggawa ng dambana para sa paganong Diyos-Diyosang si Diana o Artemis. Kaya nagudyok sila ng isang malaking riot. Gulo talaga. Oo, nagwala ang mga tao sa isang teatro. Sumisigaw, nagkakagulo. Ngayon, sa orihinal na Griego, tinukoy ng manunulat ang nagwawalang paganong mob na ito bilang isang eklesiya. Ayan na, ang galing! At nang dumating ang kalihimbayan para pakalmahin sila, sinabi niya na kung may formal silang reklamo, dapat itong dalhin sa isang ayon sa batas na eklesya. Tumutukoy sa secular na lokal na konseho ng munisipyo. Isipin mo yung irony niyan, learner. Ang mga tao ngayon nag-aaway-away, nagde-debate ng patayan sa social media. Kung sino ang tunay na iglesia. Oo, nagbapagalingan kung sino ang tunay na para bang ang salitang yon isang magic word na pag-aari lang ng Diyos. Pero ang totoo, ang salitang yon ginamit din ng Biblia para sa isang riot ng mga pagano at isang meeting sa munisipyo. Exactly. Ipinapakita lang nito na ang pagdidikit ng label na iglesia sa labas ng pinto ng isang gusali walang anumang kinalaman sa kalinisan ng puso ng mga taong pumapasok dito. It's just a word for a gathering. Oo. Ang konteksto at ang layunin ng pagtitipon ang nagdedetermina kung banal iyon o hindi. Hindi yung mismong salita. At dahil naitatag na natin na ang salita ay hindi garantiya ng kaligtasan, nakikita natin kung bakit napakadelikado ng sitwasyon ng maraming tao ngayon. Bakit? Anong nangyayari sa kanila? Sila ay nahuhulog sa tinatawag na ecclesiolatry. Ecclesiolatry, worshiping the church. Ang bigat ng salitang yan, ha? Napakabigat. Paano ba ito nagmamanifest sa pang-araw-araw na buhay ng isang miyembro ng sekta? Nagmamanifest ito kapag nakikita natin ang mga taong buong pagmamalaking ibinabandera na proud to be member ng ganitong sekta at ibinibigay nila ang kanilang buong pagtitiwala sa isang tao o sa organisasyon para sa kanilang kaligtasan. Imbes na sa Diyos. Oo, ito ay isang direktang forma ng idolatriya. Ayon kay Apostol Pablo sa Roma 1:21-25, inilalarawan niya ang mga taong pinalitan ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Mas pinili nilang sumamba at maglingkod sa nilalang o sa creature kesa sa lumalang. At yung relihiyon, yung denominasyon? Nilalang yan. Gawa yan ng tao. Ang mga ritual na yan, gawa ng tao. At ginagamit pa natin ang Isaiah 64.6 dito. Ang lahat ng ating pansariling gawa ng katuwiran, kasama na ang pagsunod sa mga ritual ng denominasyon, ay parang maruruming basahan o filthy rags lamang. Kaya kung sumasamba ka sa organisasyon at nagtitiwala ka sa sistema nila para maligtas, pareho lang pala yun ng pagsamba sa isang kahoy na rebulto. Walang pinagkaiba. Pareho kayong sumasamba sa gawa ng tao. Pero teka,
Kung imbensyon lang ang ideya na ang simbahan ang nagliligtas, kailan pa talaga ito nagsimula? Kasi pakiramdam ko, hindi naman ganito ang turo ni Pablo noong una. May matinding ebidensya tayo sa kasaysayan para riyan. May isang obispo, si Cyprian. Okay, si Cyprian? Ang ideya na walang kaligtasan sa labas ng iglesia, ang formal na terminolohiya nito sa Latin ay extra ecclesiam nulla salus, ay isang dogma ng inimbento ng obispo at teologong ito noong bandang 200 AD. With 200 AD. So, sobrang tagal nang naitanim sa isip ng tao yan. Oo, pero wala itong anumang batayan sa salita ng Diyos. Itinuro ni Cyprian na ang mismong institusyonan ang nagbibigay ng kaligtasan. Grabe. Isa itong blasphemous o malapastanggang turo, di ba? O, dahil inaagaw nito ang eksklusibong posisyong na pag-aari lamang ni Kristo. Inilipat nila ang mata ng tao mula kay Jesus papunta sa istruktura ng relihiyon. Wait, this brings up a massive logical loophole na napansin ko habang binabasa natin ang source material. Kapag sinabi mong ang requirement para maligtas ay ang pagiging miyembro ng isang denomination, mapapaisip ka talaga sa tinatawag na before church problem. The before church problem? Isang napakahusay na punto para sirain ng dogmang iyan. Kasi isipin mo, si Abraham, si Noe, si Enoch o si Abel. Nabuhay sila libo-hibong taon bago pa naimbento ang unang membership form o natayo ang pinakaunang gusali ng denomination. Wala silang lokal na kapilya. Exactly. Wala silang ID card na ipapakita, wala silang sinamahang sekta. Paano sila titignan ng Diyos kung wala silang relihiyon? Kung titignan natin ang Genesis 15.6 at ang paliwanag mismo ni Pablo sa Roma, Kapitulo 4, napakalinaw ng sagot. Sumampalataya si Abraham sa Diyos at iyon ay ibinilang sa kanya na katuwiran. So, faith lang. Inaring ganap siya o na-justified sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng anumang organisasyon o ritual. Ang pamamaraan ng Diyos sa pagliligtas ay hindi nag-iba. Kaya ang kaligtasan ay hindi isang modernong ibensyon na nakasalalay sa kung anong club ang sasalihan mo. Kasi maraming tao ang nag-iisip na ang kaligtasan ay parang isang VIP club card. VIP club card, magandang analogy yan. Di ba? Naniniwala sila na ang kanilang attendance sheet, ang kanilang mga abuloy, at ang kanilang pagkamiyembro sa sekta ay isang VIP card na ipapakita nila kay San Pedro o sa Diyos sa araw ng paghuhukom. Tapos sasabihin nila, papasukin niyo ako, bayad na ang dues ko, miyembro ako ng tunay na reliyon. Di ba nakakapanindig balahibo na isipin na kinakailangan daw ng lumikha ng buong universo ang validation mula sa isang human-made na membership card bago niya tayo iligtas? Nakakapanindig balahibo nga dahil tuwirang nilalapastangan nito ang sakripisyo ni Kristo, ibinababa ng konseptong iyan ang kapangyarihan ng Diyos sa antas ng isang clerk na nagche-check ng logbook ng tao. Oo nga no, parang attendance checker lang. At higit sa lahat, tinatanggihan nito ang malinaw na sinabi sa Isayas, yung nabanggit mo kanina, na filthy rags lang ang gawa natin. Wala tayong anumang maibabayad. So kung ganon, kung ang VIP card natin ay walang silbi at ang sarili nating mga gawa ay parang maruruming basahan lang, ano ang aasahan ng isang taong makasalanan? Dito na tayo dadalhin sa pinakapuso ng magandang balita. Dito na pumapasok ang grasya. Kung hindi tao ang magliligtas sa sarili niya, paano ito mangyayari? Ang kaligtasan ay isang libreng regalo. Isa itong gratuitous gift na nagmumula ng eksklusibo sa soberanong biyaya ng Diyos. Si Kristo Jesus ang tanging malaking bato, ang great rock ng kaligtasan. Walang iba. Walang iba at walang maitutulungan ng anumang istruktura ng tao dito. At kung paano natin tatanggapin yan, maganda yung paliwanag ni Apostol Pablo sa Galatia 3:24. Ang tingin kasi ng iba, yung kautusan, yung mga patakaran, yung listahan ng mga bawal at dapat gawin na madalas ipilit ng mga denominasyon ay ang misimong hagdan papunta sa langit. Pero hindi iyon hagdan. Hindi siya hagdan. Sabi ni Pablo, ang kautusan ay nagsilbing tagapagturo lamang para ihatid tayo kay Kristo. Gusto nitong patunayan sa atin na kahit anong gawin mo, hindi mo kayang maging perpekto. Tama, kailangan mo ng tagapagligtas na gagawa nito para sa'yo.
At sa Roma 4.25, idinagdag ni Pablo na si Kristo ay ibinigay dahil sa ating mga kasalanan at binuhay na muli para sa ating ikatutuwid. Tapos na ang trabaho. Isang nawawalang makasalanan, walang maidaragdag doon sa complete redemptive work na yon. Magpapasalamat ka na lang at mananampalataya. Sa puntong iyon, ang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo ay hindi isang down payment na kailangan nating hulugan buwan-buwan. Na parang kotse. Hindi ganon. Buong-buong bayad na ito. Ito yung tanong ko bilang kinatawan ng mga nakikinig sa atin. Kung ang kaligtasan ay isang libreng regalo at tapos na ang bayarin 2,000 taon na ang nakaraan, bakit kaya ang daming tao ang hirap na hirap itong tanggapin? Napakagandang tanong yan. Bakit parang mas gusto pa natin na pinapahirapan tayo ng ating mga sekta at may listahan tayo ng mga requirements para masabing mahal tayo ng Diyos? Ang simpleng sagot dyan is yung pagmamalaki o pride natin mga tao. Pride. Oo, pride. Ang kalikasan ng tao, ilaging gustong may ambag. Gusto nating may maipagmalaki tayo sa ating kapwa. At sa Diyos. Gusto nating masabi na, naligtas ako kasi nagpakabuti ako. Naligtas ako kasi matalino ako at napili ko ang tamang relihiyon. Naligtas ako kasi hindi ako lumiban ni minsan sa pagsamba. Ganyan. Exactly. Kapag itinuro mo na ang kaligtasan ay purong biyaya, na wala kang ginawa kundi ang maging makasalanan, at ang Diyos ang gumawa ng lahat para iligtas ka, natatamaan ang ego natin. Nawawalan tayo ng hawak at kontrol. I see. Iyon pala yung pinakamahirap isuko ng isang tao, yung ilusyon na siya ang bida sa sarili niyang kaligtasan. Tama ka dyan. Kaya mas gusto nila yung sistemang ako nasa loob, ikaw nasa labas. Dahil nagbibigay ito ng pakiramdam na mas nakakataas sila sa iba. Pero ang malungkot dyan, nakikita ko yung epekto nito sa buhay ng mga tao. Para silang mga taong nakakulong sa isang religious treadmill. Isang napakagandang paglalarawan yan. Paano mo ipapaliwanag ang karanasan na yon sa treadmill? Kasi kapag tumatakbo ka sa isang treadmill, napapagod ka, pinagpapawisan ka, pero wala ka namang aktwal na pinupuntahan, di ba? Oo, nasa iisang pwesto ka lang. Ganyan ang pakiramdam ng isang miyembro na umaasa sa kanyang denominasyon para maligtas. Araw-araw, tumatakbo siya sa treadmill ng relihiyon. Nag-aalala siya kung sapat ba ang naiabloy niya, kung tama ba ang haba ng buhok o damit niya, kung nakadalo ba siya sa lahat ng mga committee meetings. Puro takot ang nagmamaneho sa kanya. Takot talaga. Takot siya na baka may mali siyang magawa at matiwalag siya. Kasi ang turo sa kanya, kapag nasa labas ka na ng simbahan, sa impyerno na ang bagsak mo. Tumatakbo siya ng tumatakbo hanggang sa ma-burnout siya. Pero sa loob-loob niya, takot pa rin siyang humarap sa Diyos dahil alam niyang hindi siya kailanman magiging sapat. At ang mas malala pa sa treadmill na ayan, palagi nilang binibilisan ng takbo, ang bigat ng ganyang pamumuhay. Sobra. Kaya kung mayroon man tayong may bibigay na actionable advice para sa ating tagapakinig na nakakulong pa rin sa ganitong sistema, ano ang unang hakbang? Paano nila gagawin yon sa praktikal na paraan? Ang pinaka-actionable advice dyan is ang paalala na oras na para bumaba sa treadmill. Just step off. Step off. Kailangan mong gumawa ng matapang na hakbang na ilipat ang iyong tiwala. Alisin mo ang pag-asa mo mula sa mga organisasyong gawa ng tao at ilipat mo ito ng buong-buo sa otoridad ng kasulatan at sa iyong direktang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Itigil na yung pilit na pagreregalo ng filthy rags sa Diyos. Oo, at yakapin mo ang katotohanang inihayag ni Apostol Pablo sa Colossians 2:10. Sinabi niya na kayo ay kumpleto na sa Kanya. Kumpleto na. Hindi sinabing kumpleto kayo kapag meron na kayong membership form. Kumpleto ka na kay Kristo. Bakit ka pa magpapagod sa pagtatayo ng sarili mong barong-barong ng katuwiran kung merong isang perpektong bahay na itinayo at tinapos na ni Jesus para sa iyo? Napakalalim niyan. Para sa ating devotional na pagtatapos, hindi natin ito tatapusin na parang nagle-lecture tayo, kundi sa isang pagkilala sa kung ano talaga ang nagawa ng ating pinag-uusapan. Kapag naintindihan mo ang bigat ng lahat ng ito, learner, ang tanging magiging reaksyon ng puso mo ay pagpapakumbaba. Tunay nga.
Kapag nakita mong hindi ka kailanmang iniligtas ng iyong sariling galing, ng iyong membership o ng iyong relihiyon, nararapat lamang na buong puso nating ialay ang lahat ng papuri at luwalhati sa makapangyarihang Diyos. Amen. Siya at siya lamang ang kaisa-isang pinagmumulan ng lahat ng pag-ibig, biyaya at kabutihan. Wala tayong anumang maipagmamalaki. Ang soberanong biyaya niya ang nag-umpisa ng ating kaligtasan at ang biyaya ring iyon ang tatapos nito. Kaya bago tayo tuluyang maghiwalay, learner, mabilis lang nating isummarize ang mga natutunan natin mula sa ating patong-patong na sources. Sige? Una, ang salitang eklesia ay nangangahulugang lamang ng pagtitipon at kailanman ay hindi naging isang trademark na brand ng relihiyon. Pangalawa, ang labis na pag-asa at pagmamalaki sa isang denominasyon para sa iyong kaligtasan ay hindi isang kabanalan. Ito ay isang idolatriya na tinatawag na ecclesiolatry. At pangatlo, ang kaligtasan ay purong biyaya na ginawa ng Diyos para sa atin sa pamamagitan ng krus ng Kalbaryo. Libre ito at tapos na. Wala ka nang may dadagdag dito. Sana ay makita mo ang tunay na kalayaan na ibinibigay ng kaalamang ito. At upang isara ang pag-uusap na ito, gusto kong iwan sa iyo ang isang mapanuksong kaisipan na maari mong pag-isipan pagkatapos nito. Ano yun? Binalikan natin kanina kung paano binago ng mga tao ang kahulugan ng mga salita at umimbento ng mga patakaran para itali ang tao sa kanilang mga institusyon. Kung ang kaligtasan pala ay hindi kailanman naging tungkol sa pagtatayo ng malalaking istruktura, hindi tungkol sa pag-i-issue ng mga human-made na VIP cards, at lalong hindi tungkol sa pagpapalawak ng imperyo ng reliyon, ano ang ibig sabihin nito para sa bilyon-bilyong pondo, sa nakakalulong na kapangyarihan at sa mabigat na politikang nabuo sa ngalan ng mga reliyosong institusyong ito sa buong mundo? Mapanukso nga. At isang tanong na magbubukas pa ng mas maraming malalim na pagsusuri. Hanggang saan ba talaga ang naging pinsala ng paglayo ng tao sa simpleng layunin ng Diyos? Isang malaking katanungan na ikaw na ang mag-e-explore, learner. Hanggang sa muli nating paghaharap, maraming salamat sa pagsama mo sa masusing pagsusuring ito. At patuloy kang magbasa. Huwag kang matakot magtanong sa mga sistemang nakasanayan mo. At higit sa lahat, yakapin mo ang kalayaang ibinigay na iyon at tinapos na ni Kristo para sa iyo. Stand in that grace. Magandang araw po sa inyo.